Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. Amen. Welcome po sa Oras ng Biyaya at nandito naman tayo ngayon, araw po ng Huwebes dito sa California at alam natin ay Biyernes na dyan sa Pilipinas at magandang tanghali po sa kanila at dito naman sa California, magandang gabi sa kanilang lahat, lalo na syempre kay Pastor Per. Okay, magandang gabi, Brad Weary. Binabati namin ang lahat ng ating mga kababayan sa apat na sulok ng daigdig, sa Europa, sa Australia, sa Canada, sa Amerika, sa Pilipinas, sa buong Asia po at sa Middle East. That's right. Sa mga oras na ito, alam natin na marami po ang kasama natin dyan na nanonood sa atin ngayon. At nagagalak tayo siyempre na kasama natin muli sila. Praise God. At alam mo, ulaan mo, Brad Willie, kung ano yung ating topic ngayon. Yan. Kaya mo bang ulaan? Ulaan ko. Ang topic natin ngayon, o ang tema natin ngayong gabi ay napapatungkol sa hula. Right. Yan. Yan. Pero bagong lahat ay ating munang introduce yung ating cameraman sa gabing ito. That's right. Si Brad Rallen. Amen. Kasama po natin ngayon si Brother Rallen sa ating studio. Amen. Praise God. Good evening po sa inyong lahat. Magandang oras ng biyaya na naman. Huwebes uli. At magkasama-sama tayo sa isang topic na napakaganda. Kung gusto niyo magpahula, abangan ninyo mamaya. Yan. Amen. Amen. Praise God. At syempre kasama din natin si Sister Rowena sa ating chat room for tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa Oras ng Biyaya. At welcome po kayo pahayag ang inyong mga prayer requests at sana po ay makapag-chat kayo sa akin. Thank you. God bless you. Amen. Praise God. At syempre, nakasama din po natin si Neo Mi, sa ating computer operator. Okay. Amen. So, ngayong gabi po ay napakaganda ng ating tema. Ito ay napapatungkol sa hulaan mo. Sabi nga ni Pastor. Yeah. Inihuhula ko nga Ako. Yeah. Hindi ko mahula Yeah. Amen. Yan po ay napapatungkol sa hula at alam natin na ito ay napapanahon dahil nakikita natin na mukhang rampant na itong mga manghuhulang ito. At nagkaroon po tayo ng parang survey. Ako po ay nagtanong-tanong sa mga tao kung naniniwala ba sila sa hula. So, ang resulta po ay kalahati ng mga Pilipino ay talagang naniniwala sa hula. Yung iba naman ay hindi po naniniwala.
Amen. So ano ang sabi kaya ng salita ng Diyos tungkol sa hula? That's Ito right. ba ay makakatulong sa ating pamumuhay? Makakatulong ba ito upang mailapit tayo sa ating Diyos? O makakasama lamang sa atin? Amen. Habang pong tinatalakay natin ang temang yan, at alam namin kasama namin kayo diyan, ay nakahanda po ang ating telepono sa inyong mga opinion, sa inyong mga gustong pasalamatan. Ang numero po ay 714-92710. At syempre, bukas din po ang ating chatroom na pangungunahan tayo ni Sister Rowena, na kung saan ay pwede rin pong i-chat inyong mga prayer requests o mga opinion na gusto nyong isama dito sa ating tema na pinamagatang hula. Yeah. At abangan po natin mamaya. Meron po tayong naghanda tayo ng isang skit. At narito, guest po natin yung ating tatlong magagandang mga kapatid. Ayan, pakikita po natin sila. Nandiyan po sila. Amen. Una po, Kasama po natin Sister Ye Parat. Yan. Amen. Sister, pwede tayong bumati. At syempre, nandiyan din po si Sister Mary De Vera. Yan. At syempre, kasama din po natin si Sister Helen Santiago. at na magbibigay sa atin ng isang awitin. Yan. That's right. Sister Helen po, isa rin sa ating talent artist ngayong gabi na magbibigay sa atin ng napakagandang awitin. Right. At mamaya ay meron tayong skit patungkol sa panguhula. At yan ay ginagampanan ng ating tatlong bisita. Kanina pong maaga ay dumating sila rito at nag-taping po sila. At mamaya ay abangan po natin yung skit na yan. Yan. Ang panguhula ni Madam Damin. Tsaka ni Madam. Yan. Yan. At sana nga manominate sila sa Oscar. Sa nilang Amen. That's right. Praise God. So kagaya po nang nabanggit namin napapanahon din po itong tema natin ngayon at tungkol sa panguhula po. Dahil ngayon ay makikita natin na almost always nakikita natin, napapanood natin at rampant na rin dito sa bandang New York. Sa atin, sa Quiapo, marahil. Ano po? Right. Dito lamang sa Brookhurst at sa La Palma, maraming mga mga establishmento na si Madam Musak, merong si Madam Pilar, ang dami pong mga madam diyan na talagang magbabayad ka lamang at ibibigay nila ang inyong magiging kapalaran. That's right. Tignan ko nga ang guhit ng palad mo, Brother Willie. Sige, stop. Aba, ang dami kong nakikita ng rito, hindi maganda. Mga kalyo. Ayan. Akala ko'y may nanguhula na ng pastor. Ayan. Bago po yan, ay tingnan po natin ang ating mga headline ngayong gabi. Amen. Yan po yung ating mga headline. At nakita ninyo, siyempre sa panghuli ay nakita natin yung oras ng panalangin. Kaya inaanyayahan namin kayong lahat yan, yung mga may pasasalamat, yung mga prayer request. Kaya atin po yung pwedeng i-share dito through chat room, through text, or through telephone 714-92710 upang nasa ganon ay may task po natin sa ating Panginoon. Right. Ang tanong dito ay, ang panguhula ba ay epektibo? Makakatulong nga ba? Makakatulong nga ba sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Bilang Pilipino po, ay nakakatukso talaga na baka nga naman totoo. Amen. Nagbabakasakali tayo. Siguro ang reasoning natin, wala naman mawawala eh. Bakit hindi natin subukan? That's right. Totoo nga bang walang mawawala? Yan. Brad Willie, pwede mo bang sagutin yan? Yan po ang malaking katalungan, At makikita po natin yan. Kung anong sinasabi siyempre, isa pong gabay na ating ginagamit sa buhay dapat ay ang banal na kasulatan. At yan makikita natin kung ito nga ba ay may katuturan, ito nga ba ay makakatulong o mukhang
pwede rin kayang ito makasama kung ako ay magiging dependent, ano po, sa aking future dito sa mga tinatawag nating mga fortune teller. Right. Yan. At bawat probinsya po, bawat baryo sa ating bayan sa Pilipinas, meron pong manghuhula, hindi po ba? At sa Maynila, Brad Rallen, ayan, saang dako sa Maynila, nakasentro ang kalupunan ng mga manghuhula. Siyempre kapatid, kung saan maraming tao, andun ang manghuhula, yan ang tinatawag natin Quiapo. Diba? Minsan meron ka rin makikita sa eskolta, pero napakarami niyan sa Quiapo. Nagdaan ka na ba dyan para magpahula minsan? Alam mo kapatid, hindi ako talaga nagpapahula eh. Pero minsan nanghuhula ako kung sinong mananalo sa boxing, sa basketball. Ganun ang ginagawa ko, pero yun hula lang ng pangsarili ko lang. Pansarili lang, ayan. Parang yan ay base, halimbawa, kung may laro, pwedeng hula na prediction. Prediction, kung sinong mananalo. Pero yung hula ng kabuhayan ng isang tao, yung kapalaran hindi ko gawain yan at yan ay palagay ko hindi maganda. And it's very ironic, ayun nga, nandun yung simbahan at nakapaligid ito ng mga manghuhula. It's very ironic. Ayan, so ang tao talaga ay talagang pipili. Sila ba ay papasok sa simbahan at manampalataya at manalig na lang sa Diyos at maghintay ng kanyang kasagutan? O di kaya yung shortcut o yung mabilisang sagot. Pumunta ka kay Manang Bola na nandyan sa Quiapo at baka ibigay niya sa iyo yung naghihintay mong kapalaran. Hindi ba, Pastor, meron sa ating pinaka-popular na pangalan na Madam Auring, di ba? Yan ba yung nanguhula rin? Yeah, si Madam Auring. Si Madam Auring. Talagang nanguhula yan. Si Madam Auring. Mga balita ko, gumagamit din siya ng mga tarot card, kung sa kanyang panguhula. Yan. So, gusto natin ipaalam sa ating mga nanonood ngayong oras na ito, kung ating bubuksan ang ating Biblia, siyempre, iba't iba po ang tawag dyan. Hindi yung makikita yung fortune teller, kung yung pong English ang inyong version, makikita natin dyan ay mga definition, interpreting omen, functioning as a medium, cast spells, mga consulting spirit of the dead, at siyempre, kasama po yan yung mga horoscope, tarot card, astrology, palm reading, at saka yung mga tinatawag na swans. So mamaya po ay bibigyan nating pakahulugan ng mga yan at pagkatapos po nito, mapapakita nating video. Okay. Maaaring mapasayo ang love, health, success, at wealth kung sumali ka sa Know Your Future Raffle. Pwede kang manalo ng pang-bakasyon, grocery gift checks, pang-business, or 1 million pesos! Para sumali, 3 empty Nor packs. Kahit anong kombinasyon. Kasama ng detalye mo, ilakip sa envelope, ihulog sa drop box o ipadala. Pasarapin ang future ng mga sangkap. At ang iyong hinaharap. Know Your Future. From Unilever. Bagamat ang kasaysayan ng tarot card reading ay walang saktong basihan, sinasabing may kaugnayan ito sa mga gypsies. Sa pagdaan ng panahon, dumami ang bersyon ng mga baraha. Pero ang universal na ginagamit ngayon ay ang tinatawag na Rider-Waite. 3 years. 3 years na. 1 year. 1 year na. Tatlong taon na rin. Isa si G sa napakaraming manghuhula sa tapat ng Quiapo Church. Sinasabi niya na nakikita niya ang hinaharap. Kita, depende rin. Kailan po yung season na marami? Friday? Marami. Tuesday. And Sunday. Doon ang araw. Kasi pag Friday, araw na sa maraming tao. Tsaka mas maganda yung vibe dito. Lalo na first Friday. Kita? Opo, yung kita. Hindi ka naman masisiro. Hindi ka So, ibig sabihin, marami pa rin nagtatanong sa inyo, sa mga manghuhula. marami talaga nagpapahula. Okay naman. Maraming nagsasabing sila'y peke at naluloko lamang. Ngunit sa ang aspeto mo man tignan, sila ang nagbibigay ideya sa mga taong uhaw malaman ang hinaharap. Sa halagang 100 hanggang 500 piso kada hula, nabubuhay na ang mga nilalang na ito. Mana na. Nasa isip na
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Helen Santiago. Maghahandog po sa inyo ng awitin na ang awitin po ito ang nakapagpakilala sa akin sa Panginoon. Ang pamagat po ay Diyos ng Himala. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sorry, magkamali ako. Kay rami ng nabubuhay, di alam saan patungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino tutungo, tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay. Pagkat si Kristo nasa puso ko. Amen. Salamat po kay Sister Helen Santiago na nagbigay sa atin ng napakagandang awitin, Ang Diyos ng Himala. Amen. Praise God. At nung ako'y bata-bata pa, nung wala pa sa Panginoon, ay talagang gustong-gusto ko talagang magpahula talaga. Yeah. Ayan.
At ikaw ba, Brad Willie, hindi ka ba nagkaroon ng ganung pagnanasa na malaman mo yung inaharap mo? Actually, nung wala pa ako sa Panginoon, naniniwala din ako sa mga hula-hulang yan. At nagkaroon ako ng karanasan na hindi naman ako nagpahula, subalit nasama ko ng isang kaibigan na nagpahula. At from there, sabi niya, ikaw, itanong mo. Sabi niya gano'n. So, nandun na rin ako, nagtanong din ako. Sabi ko ano ba ang magiging future ko? Ang sabi niya sa akin ikaw maaga ka makakapag-asawa. Sabi niya. So, yun ang sinabi. Nagkatotoo naman. Nagkatotoo naman, maaga ako nakapag-asawa. So, from there on, talagang nakikita ko na, meron pa ng mga tao na nakakapanghula talaga. Subalit nung nakilala ko na ang Panginoon, nakita ko ang pagkakaiba. Yan. Well, ang masasabi ko dito ay meron tinatawag na the power of suggestion. Kasi yung mga tao, like for example, tumingin ng horoscope, ang sabi ng horoscope ay huwag kang lalabas sa araw na ito sapagkat baka ka madisgrasya. Huwag kang pilitin mong magsumakay ng sasakyan at baka mabanggayan at mamatay ka. Pero merong tumawag sa iyo at emergency at kinakailangan ka talagang umalis. At dahil dito ay nasa isip mo, lumabas ako, mapapahamak ako nito. Kaya nga talagang tulurong-tuluro ka sa pagmamaneho mo, wala kang presence of mind, kaya tuloy sa kaguluhan ng isip mo, nabangga ka nga. Sa dahilan ito ay dahil ito yung isinaksak natin sa ating mga isip at ito yung nangyayari sa atin. Kaya nga po, may kapangyarihan yung salita, lalo na kapag ito ay ating pinaniwalaan. That's right. Para bang sinasabing what you confess, manifest. Is manifest. Yan. So ano nga ba itong hulang ito? Ano po? So marami po sa atin diyan na nanonood sa mga oras na ito na may mga karanasan din dito sa panghuhulang ito. Ito po ba ay kinakailangan sa ating buhay? Ito po ba ay kagaya ng katanong kanina ay makakatulong? At atin po yung sasaliksikin. Ano po? Unang-una, kanina ay suggest natin ano ba itong mga panghuhulang ito, yung tinatawag na fortune teller. Ito po yung mga divination, yung mga spell na tinatawag, yung mga tinatawag po yung iba, tinatawag po yung seers, S-E-E-R, at tinatawag din po yung minsan na soothsayer. Ano po? Yan po yung mga tinatawag nating fortune teller o yung mga inuhulaan ang iyong magiging future. Right. Yan. At kadalasan sa mga bagay na gusto nating ipahula ay yun nga, ay yayaman ba tayo? Yan. Mananalo ba tayo ng loto? O makakapag-asawa kaya ako ng mayaman? Right. Yan. At makakapag-asawa kaya ako ng magmamahal sa akin? Yan. O kaya yung MMM. Ano yung MM na yan? Uso yun nun sa atin, ano? Yung matandang mayaman, madaling mamatay. Yan. So ano po ba ang sinasabi ng mananakasulatan? Ano ba ang sabi yan? Pero bago yan ay balikan natin yung nangyari sa buhay ni Yaring Saul, hindi ba? That's right. Si Yaring Saul na humingi sana ng patnubay sa Diyos, kaya gumamit siya ng espiritista o matatawag ding manghuhula. Yeah. At yung manghuhulang ito sinabi niya, pinasukan daw siya ng Espiritu ng Diyos at sinabi nga niya kay Saul kung ano yung mangyayari. That's right. At dahil dito siya ay naging blasphemous, so yung hindi naging kaaya-aya sa harap ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, huwag tayong titingin o maniniwala o makikinig man sa mga taong naniniwala sa sorcery, witchcraft, divination, soothsaying, o panghuhula. Yeah, that's right. At yan ay nasasabi, Pastor, dyan sa 1 Chronicle, chapter 10, verse 13 to 14. Yan ang isa sa mga naging kadahilanan ng pagkamatay ni King Saul. Ang sabi po doon, so Saul died for his breach of faith, no? Ng kanyang pananampalataya na hindi na siya nanampalataya sa Panginoon. He broke faith with the Lord in that he did not keep the command of the Lord, and also, yung binagit ni Pastor kanina, consulted a medium seeking guidance. He did not seek guidance from the Lord, therefore the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Yan po yung kadahilanan din na pagkamatay ni King Saul. Ang tanong ngayon ay, totoo ba ang manghuhula
o peke? Ang sagot ay merong mga peking manghuhula na talagang para silang mga racket lang nila ito. That's right. Yan. Pwede natin silang tawaging manambola o mambobola. Bola, yan. Binobola lamang nila yung tao sa mga bagay na gusto nilang marinig. Yan. At yung iba naman ay yung mga tinatawag na may mga kinakasiya na mga demonic spirits. Well, sa Bible, sa New Testament, ito ay nangyari sa buhay ni Pedro. Ni Apostle Paul. Apostle Paul. Yan. Yan. Ano yung nangyari dito? Yeah. Merong isang mayamang Hudyo na meron siyang alipin na nakapanghuhula. That's right. At dahil dito ay kumita ng Maraming pera. Maraming pera itong Makikita Hudyo po natin nito. yan sa Gawa, Aklat ng Gawa, chapter 16. 16 and 17 At pero verses. nung nagdadaan itong si Pablo ay may mga Sinasabi po niya na ito ang Sugo. servant, Yan. sugo ng Panginoon. Nasabi po niya. Yan. Subalit, nalalaman ni Apostle Paul kung kung saan ang gagaling itong panguhula nitong isang espiritistang ito. Kaya nga ba, from there on, nirebuke siya ni Apostle Paul. At umiwalay po sa kanya ang demonyo. Right. At ang pagre-rebuke niya ay ganito po. Ikaw na babaeng alipin na sinasapian ng masamang espiritu ng panghuhula. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway kita. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. O tanong nangyari, Brad Willie? At right there and there po, nawala na yung kakayahan niyang panghuhula. Dahil nawala na po ang demonyo. Sa makatwid bagay, merong talagang nanguhula. That's right. Sa makatwid bagay, meron silang kapangyarihang manghula. That's right. Yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Ano po? Kanina, nabanggit po natin, may mga manghuhula na kung saan ay ginagamit lamang pong itang profesyon upang sila ay kumita. Subalit, meron din po mga outside forces na pinanggagalingan ng mga manghuhula dahil hindi po natin may pagkakaila na minsan sa buhay natin, lalo na yung mga nagpahula na parang totoo, bakit niya alam? Bakit niya alam? Yan, bakit niya alam? Right. Hindi po ba? Kasi ito pong mga ibang nagkukunwari lamang, ay madali po nilang makita kung paano yung ating pong mga credentials, ano po, anong pangalan mo, anong birthday mo, yung mga Facebook, nakalathala na yung mga yan, mga information na yan. But then, makikita nyo rin po, may mga revelation minsan na pinapakita sa TV, na may mga manghuhula, bago pa yan, habang nakapila yung mga nagpapahula, merong nagkukunwari na magpapahula din at magkikipagkwentuhan dito sa tunay na nagpapahula. At pagkatapos ay habang nagkukwentuhan sila, ikaw anong papahula mo? Ganon. Habang nagkukwentuhan sila, kung saan siya makakakuha ng napakaraming impormasyon, kasi po bibigyan ng ticket yung mga taong nakapila doon, pagdating nila sa loob ng studio, kunwari, yung nanalo, yung tao kung saan siya nakakuha ng maraming impormasyon. At magtataka ngayon yung taong nagpapahula, bakit niya alam? Bakit niya alam? Hindi pala niya alam, may spy na. During na nakapila pa sila. Ito po yung mga peking manghuhula. Yan yung mga peking manghuhula. At wala silang kakayahan talaga na sabihin yung future. Ngayon naman ay bakit nagkakatotoo? Ang tanong ay bakit nagkakatotoo yung hula ng mga manghuhula na sinasapian ng mga masasamang espiritu? Mamaya po sasagutin natin yan. Pagkikita muna natin yung ating video. Amen. Ako yung nasa Quiapo ngayon. Totally, nandito na rin ako. Papasyalan ko yung dalawang paborito kong maghuhula. Dahil ako, pangarap ko talagang makapunta sa Europe. Ngayon, gusto kong malaman sa dalawa kong paboritong manghuhula, kay Madam Mary at kay Manang Helen, kung yung pangarap ko ay matutupad. Ngayon, punta na ako. Walang kristal kung ano ang sinasabi. Abracadabra. Home Igos. Aking walang kristal kung ano ang sinasabi. Walang kristal kung ano ang sinasabi. Abracadabra. Home. Dabra. Home. Igos.
Ayon dito sa bolang kristal, ang iyong mithiing makarating ng Europe ay matutupan. Gozo. Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. Gozo. Ayon dito sa bolang kristal, ang iyong mithiing makarating ng Europe ay matutupan. Magandang balita. Gozo. Ayon dito sa bolang kristal, ang iyong mithiing makarating ng Europe ay matutupan. Magandang balita. Ikaw ba'y magtatagal doon? Hindi. O pansamantala lang? Hindi. Gusto ko lang makita yung scenery sa London, sa Germany, at saka ang paborito ko yung Vienna sa Austria. Yun ang gusto ko lang makita. Maaaring mapasayo ang love, health. Mapasayo ang love, health, success. For me, just for fun. Tingin ko hindi naman totoo yung mga yan eh. At kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka maniniwala sa mga mula. For me, gimmick lang. Forecasting your future, but then, ikaw pa rin yung gagawa ng sarili mo. Yung sarili mong best in. Kunyari, wala akong magawa or whatever. Gusto mo lang kunyari, ano mangyari sa akin? Ano magiging aking kapalaran sa future? Sino ang pangasawa ko? At yayaman ba ako? So, una-una yung family. Second, siyempre yung studies. Then last, yung future. For the following years to come. Something lang na hindi serious. Kunyari yung for tomorrow lang or the next day. But hindi something super family. Tapos, kung anong surprise na mangyayari. Kunyari, mamatay ba surprise? Yun. Your love life. Ayon sa statistics, mahigit 4 na milyon sa Amerika ang nagbabasa ng horoscope. Dito sa Pilipinas, mahigit 1 milyon ang mga nagpapahula sa Quiapo. Ako'y nasa Quiapo ngayon. Total, nandito na rin lang ako
papasya lang po yung aking dalawang paboritong manghuhula. Dahil gusto kong makapunta sa Europe. Pupuntahan ko si Madam Mary at saka si Manang Helen. Ngayon, titingnan ko kung ano ang maipapayo nila sa akin. Magandang umaga, Madam Mary. Kamusta kayo? Magandang umaga naman. Mabuti. Ano atin ngayon? Dahil ako, pangarap kong makapunta sa Europe. Ngayon, gusto kong malaman sa iyong bolang kristal kung matutuloy yung pangarap ko. Okay. Tingnan natin dito sa bolang kristal kung ano ang sasabihin diyan sa iyong sa iyong kagustuhan na makapunta sa Europe. Tingnan natin dito. Ayon dito, ito parang maganda. Meron ako nakikitang magandang mangyayari sa iyong binabana. Ikaw ba'y magtatagal doon o hindi naman. Gusto ko lang makita yung mga scenery sa London. Gusto ko rin mapunta sa Germany. At saka gusto ko rin makapunta sa Vienna. Iyon ang talagang pangarap ko, makapunta sa Austria. Kaya gusto kong malaman kung ano ang makikita mo sa iyong bolang kristal. Ayon dito sa aking bolang kristal, ang ibang mga lugar na sinabi mo ay mapupuntahan mo. At yung iba naman, pwede mo rin puntahan. Kaya lang, hindi ka siguro pwedeng magtagal doon. Yun ang nakikita ko dito. Sige, salamat Madam Mary sa iyong hula sa akin. Natutuwa naman ako. Baka yung pangarap ko matuloy din. Ngayon, nandito na rin lang ako. Papasyalan ko naman si Manang Helen. At tatanong ko naman sa kanya kung magiging matagumpay yung pangarap ko na ibinigay sa akin ni Madam Mary. Manang Helen, kamusta kayo? Mabuti, kamusta ka? Mabuti naman. Nandito na rin ako sa Quiapo. Gusto kitang pasyalan. At ako merong mga pangarap na makapunta sa Europe. Ngayon, gusto kong malaman sa iyong bolang kristal at sa hula mo kung matutupad yung pangarap ko. Dahil ako meron din mga kapansanan sa health ko. Ngayon, gusto kong masigurado na pag nagpunta ako dun siguradong walang mangyayari sa akin. Sige, titignan natin yan sa aking bolang kristal. Kung ano ang sinasaad. Gusto mo. Naku, mukhang masama ang sinasabi ng aking bolang kristal. Nakikita mo, patay silbi siya. Kung ako ikaw, hindi na ako tutuloy. Hindi matutupad ang pangarap niya. Dahil may masamang mangyayari. Sabi mo, may pagkapansanan ka sa katawan, kaya huwag ka nang tumuloy. Iyan ang aking hula. Kaya mauunsyami ang iyong pangarap. Naku, mauunsyami naman ang pangarap ko kay Manang Helen. Teka muna, parang magkabaliktad yata ang hula nila. Si Madam Mary, very positive siya. Pero si Manang Helen naman, negative. Sino kaya sa kanila ang tama? Praise God. At yan ang katanungan, ano? Right.
Sino ba sa kanila ang totoo? Yan. Yan. Mukhang saliwatata yung kasagutan ng dalawang... Ako ay madalas magbasa ng horoscope noon sa Inquirer, sa Balita, sa Manila Bulletin na tinitingnan ko lahat yung aking kapalaran sa araw na yon. At nakikita ko na iba-iba yung kapalaran ko. Iba-iba yung sinasabi nila. Talagang ang panguhula lamang talaga yon. Amen. Lalo na sa horoscope na sinasabi mo, Pastor, minsan, kapag nabasa mo yan na yung pinangahawakan mo ngayon. Tama. Na parang isang pinaka-charm mo, ano? Ayan. Yan, kung ano yung sinabi sa horoscope mo. O kaya naman, minsan, ano pa yung iba pang mga charm na pwedeng sasabihin ng yung iba. Yung anting-anting, kuminsan, yung sa Cavite ay mahilig sa anting-anting yung mga Pilipino at sinusuot nila yan at pampaswerte. Pampaswerte. Yan. Yung hula ay may kaugnayan dun sa pamain na tinalakay na rin natin. At meron ding kaugnayan sa kulam. Kulam, yan. Yan. At may kaugnayan din sa sumpa sapagkat kapag tayo po ay pumunta o meron po tayong caller. Sagutin po natin ang ating caller. Amen. Hello. Welcome po sa ONB. Sino po sila? Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Praise God. Pastor Benji. At nagagalak kami kasama namin kayo at it's been a long time. It's been a while. Yan. Na hindi namin nakasama si Pastor Benji. Hindi namin nahulaan tatawag ako ngayong gabi. Hindi namin nahulaan. Hindi kami effective na manghuhula. Bakit, Pastor? Magpapahula kayo? Meron tayong dalawang manghuhula narito sa studio ngayon. Amen. Oo nga po. Sana nga, kung narin ako, pero napakaganda po ng topic niyo at na-encourage akong makijoin sapagkat alam po naman niyo ang topic niyan very, napaka-importante po. Apektado, maraming buhay sa panguhula. Amen. Nakita ko po yung dramatization kanina na magkaiba yung hula. So, ang magiging decision, hindi po ba? That's right. Ang nakita ko po isang pagdating po sa panguhula, nakisya lang ko po ng ilang minutes. Itong gawain ni Nostradamus. Sige, Pastor. Pasok niya. Hello, Pastor. Sige, Pastor. Narinig kayo. Opo, meron kasing malaking kaguluhan ngayon nangyari. Pinili ko lang pa yan 2012 na Nostradamus na end of the world, sabi nila yung mga panguhula. At I do not feel expert ako sa gawain ni Nostradamus, but I studied part ng gawain niya. Yung late woman na sa Paris, yung kay Boy Aquino, naulaan daw niya, saka yung black president, mga to their claims, So I didn't see it personally. But I found out also na hindi 100% correct ang panguhula niya. Meron ding mali eh. That's right. So in other words, let's say na yan po'y prophet of God, sabi ko pagkakita isang prophet of God, 100% correct. Amen. So in-encourage ko po yung mga maklayin ko sa school, yun po, maraming prophecy nangyari sa 2012, in 2 years. Gawain ni Nostradamus, great na manguhula, seals, sabi niya ng ganyan, na prophet ang claim ng iba, na ayaw it, na mas ating paniwalaan na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang street. Kaysa po sa gawain nitong mga ganitong pagkat para maligaw po tayo, maraming magplano in 2 years kung anong planong decision nilang gawin ng rather not the Lord. At yung pong Bible full of prophets, magkakita mangyayari signs at I believe na it's the best interest po na masigit natin pagkawalaan ang salita ng Diyos. Yun po. Amen. Amen. Napakaganda, Pastor Benji. At salamat sa iyong mga mungkahi, ang mga tema na mga opinion na ibinigay mo sa amin na siyempre napapadoob dyan sa banal na kasulatan. Right. Amen. Yeah, tama. Praise God. Salamat po, Pastor Benji. At siyempre, kagaya po ng nasabi ni Pastor Benji, marami po dyan mga popular na manguhula. Nandyan sila Nostradamus na tinitignan nila yung mga galaw ng mga star, ng mga moon. Ang tawag sa mga yan ay astronomers. Yan, mga astronomers or astrologists. That's right. So, unang-una po kailangan nating makita, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito sa manguhula? Maliwanag po yan sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 13. Ang sabi po niya, let no one be found among you who sacrifices son or daughter in a fire,
who practice divination, yan po, or sorcery, interprets omen, yan din po, engage in witchcraft, or cast spells, yan din po, or who is a medium or spiritist, or who consult the dead. Anyone, ang sabi po ng Panginoon, who does these things is detestable to the Lord, and because of these detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Ang gusto lamang po ng Panginoon sa atin, you must be blameless before the Lord your God. So dito nakita po natin na mismo ang banal na kasulatan ay maliwanag po ang sinasabi niya tungkol dito. Na according to the Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 13, anyone who engaged in such activity is an object of horror and disgust to the Lord. Kaya po sinasabi niyan, detestable. Yung po yung abomination. Ano po? So, nabanggit po natin kanina yung mga divination, interpretomen, casting spells, soothsayers, and so on and so forth. Ano po ba yung concept ng practice na ito? Base po sa ating pag-aaral, ang konsepto po ng practice na ito, kung bakit ginagawa ng marami ito ay base po sa konsepto na kung saan marami po silang pinanawalaan ng mga gods, hindi po big G, ano po, small G na gods, at mga spirits, at yung mga namatay na ng mga mahal nila sa buhay, na may paniniwala silang nabibigyan sila ng patnubay o advice mula sa mga spirit na to, o yung mga namatay na, parang guidance, ano po. Yan po yung pinaka-konsepto kung bakit nagpapahula yung marami. At dahil po dito, parang sa tingin natin ay wala namang nangyayaring masama sa atin. At bawat isa naman sa atin ay kinukumpisan natin sa ating mga labi, naniniwala tayo sa buhay na Diyos. At naniniwala tayo kay Kristo Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Pero sa likod ng ating kaisipan at likod ng ating pag-isip ay baka naman kung lalapit ako sa mga manghuhula, mga espiritista, mga fortune tellers, ay makatulong sila sa aking kapalaran. At halimbawa, kung sakaling sinabi ng manghuhula na dapat ako magpunta sa Europe at baka doon ay papalarin na, makahukay ako doon ng kayamanan, o kaya ay mag-business ako at yumaman ako doon. Ayan, parang guide. Pero ang hindi natin alam ay may mga pintuan na nabubuksan. Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin ito. May mga pintuan ng kadiliman ang nabubuksan sa ating mga buhay. Sapagkat the moment na binuksan mo ang pintuang ito at pinapasok ang kalaban, kung minsan ay tinatawag nating demonyo. Yan, sapagkat siya po ang namamayani sa sandaigdigan na yan. And you allow the enemy na makapasok sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo. Yan ang mag-ahari. At yung sinasabi mo na nangungumpisal ka at naniniwala sa Diyos, yan po ay malaking kasinungalingan. Sapagkat kung naniniwala ka sa Diyos ka lamang maniniwala. Right, hindi siya magiging taliwas. Right, hindi siya magiging taliwas. At dahil dyan ay pumasok ang mga espiritong ito sa buhay mo. At marahil, sometimes, they could penetrate to you. Anong nangyayari? Pwede kang magkasakit. Pwedeng kontrolin yung emosyon mo. Pwedeng kontrolin yung direksyon ng buhay mo sapagkat wala ka na sa biyaya ng Diyos And the enemy has opened those doors at ikaw mismo ang pumasok at pinapasok mo rin siya. Kaya nga po, never and never as a true Christian, na ilagay po natin ang ating paniniwala. Kahit nagpapakasakali lamang tayo o kahit kaya ay parang sa tingin natin is wala naman mawawala. Harmless naman, di ba? Right. That's true. So dito po makikita natin na there are other forces na pinanggagalingan po nito. Kaya nga po kanina nang pinaliwanag natin, bakit kaya minsan makatotohanan ang sinasabi nila? Hindi po yan nanggagaling sa Panginoon dahil mismo ang Panginoon, yung binasa natin kanina sa Deuteronomy chapter 18, na siya mismo ay pinagbabawal niya ang mga ganitong gawain. Ano po? So, yung mga pong nakikisalamuha dyan at yung mga gumagawa dyan, they are actually being abomination sa Panginoon.
So dito makikita po natin na maliwanag, if there are other forces, kagaya po na sinabi ng Ephesians chapter 6, na for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and principalities of this world. So yung po yun, yung mga rulers and principalities, ano po, yung po yung mga ibang forces na pinanggagalingan ng mga bagay na yan. So, kagaya po ng mga tao na patuloy na naniniwala na kapag namatay na po ang mahal nila sa buhay, naghahanap sila ng mga espiritista upang makakuha ng gabay, paggabay daw sa mga mahal nila sa buhay, ay maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ay nasusulat sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5 and 6. Ang sabi po niya, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Ang sabi po niya, they have no further reward, and even the memory of them is forgotten. Their love, their hate, their jealousy have long since vanished. Never again will they have part in anything that happened under the sun. Ito po ang isang paliwanag ng banal na kasulatan na ang taong namatay na ay namatay na. Kapag ang tao ay namatay na may paniniwala sa Diyos, siya po automatically, ang sabi niya, ay makakapunta sa Panginoon. Ano po? In the presence of God. To be absent with your body is to be in the presence of God. At yun namang namatay na walang paniniwala sa Panginoon, ay nandun na po yan sa impyerno, yung tinatawag na Hades. Right. Ano po? Yan ay makikita po natin sa Revelation na kapag nagkaroon na ng white throne judgment, kasama po yung Hades na yan, na nahuhusgahan yung mga napunta dyan. Kaya po maliwanag, maliwanag, na hindi tayo pwedeng kumuha ng paggabay sa mga mahal natin sa buhay na namatay na. Yan po ay sa paliwanag na malinaw pa rin. Hey, thank you, Brad Willie. At binabati natin si Sister Pe Santos ng Irvine. Siya po ay nanonood ngayon. At binabati rin po natin si Romel Marcelino ng Toronto, Canada. Sumulat po siya at salamat daw sa Panginoon sa pamamagitan ng ONB dahil siya po ay nagre-recover ngayon at siya ay bahagi ng ating pananalangin. Siya po ay na-stroke many months ago at siya po ngayon ay nakaka-recover and she is praising God dahil po sa kanyang mabilis na recovery. Amen. Ako na-bless ako dyan, Pastor, doon sa mensahe, yung pinaka-mensahe niya na nabasa natin, na sinasabi niya, I am a product of ONB. I am a product of ONB. Yeah. Because of the prayer request po na nabanggit natin, na itaas natin sa Panginoon, no, ano po, pinapagpapasalamat papuri, siyempre binabalik natin sa Panginoon ay answered prayer po. Amen. Ang kanyang panalangin. At Brad Willie, nasa portion na po tayo. Amen. Okay. Praise God. Excited na ako, Pastor. Okay. Yan. Anong oras nag-uumpisa ang oras ng biyaya? Edi, ulas 7:30. Anong hula ang monthly payment sa eskwela? Edi, matric hula. Anong hula ang tanyan ng game sa Wawawi? Edi, hef hula. Anong hula na bansa sa Europe na maraming windmill? Eddie, Holland. Anong hula ang masarap na sa malamig?
de hulaman and sago. Anong hula ang Pinay na champion sa boxing? Ay di si Ana Cunaton. Anong hula ang masarap na gulay? Eh di patula and hulabasa. Anong hula ang mahirap kunin? Di hulangot. Okay. Nakakatuwa naman yung ating segment na yun. That's right. At nakita man natin, kasama yung mga lola, kasama rin yung mga apo. Hindi lang yun. Very popular yung hulangot na yan eh. Bigyan na isasama sa ano daw po eh. Sikat na sikat. Nakita ko na sa ulam yun eh. Sa ulam, nakita ko na yan. Ngayon, hulangot naman. Yan. Praise God. Siyempre, binabati po natin ngayon ang ating mga nanonood, lalo na yung ating mga kasama sa chatroom. Patuloy po tayong manatili at marami pa po tayong mga... At yung mga karamihan sa mga kanina, yung mga question ay courtesy of Brother Allen Morales. Amen. Yan, nanggaling po yan kay Brother Allen. Sa kanyang malikhaing pag-iisip. Malarong pag-iisip. Kaya nga Morales eh. More ha. Yan. Minsan pag nag-joke si Brother Allen kailangan nakasakay ako. Dati kasi nauuhulog ako eh. So, binabati natin yung ating mga kababayan sa Pilipinas. That's right. Ayan, at sa Pampanga, sa Maynila. Ewan ko kung meron tayong nakikinig sa Mindanao. Wala pa akong kakilalang nanonood sa Mindanao. Ay, meron. Yung kaklase po ni Sister Noemi, si Christy Sarigumba. Sarigumba. Ayan. Praise God. At syempre, nagpapasalamat tayo sa kanila at kasama natin sila ngayon. At syempre, si Pastor Tim na kasama natin ngayong gabi. Maaaring nandyan din po si Brother Ray Andres. Yan. Maligayang panunood, Brother Ray. At alam natin na sila Sister Mina din, madalas siya manood, sila Sister Techon. At si Ara del Rosario ng Pomona. Ayan. At Brad Willie, meron tayong isang portion ngayon, yung pasyal tayo. Dahil nagpasyal tayo nung Biyernes sa Dodger Stadium. Ayan, kasama ko po yung aking biyanan. At ito po, ipakikita natin dito sa ating segment na pasyal po tayo. Okay, kararating na po namin. So, narito po yung Angel Stadium sa background. Mali pala, Dodger Stadium pala. Sige, diretso na po tayo. Hawak na po na yung ticket niyo po. Asan niyo po yung libreng ticket natin? Dito mo rin po, binili ko 122. Ayan. Tunay at wagas na umiibig sa'yo. Ikaw lamang ang kong sinuyo. Okay, papasok na po ba?
ang napakaganda ng panahon na yon na pastor, at yung Angel naging Dodgers na, o Dodgers ko talaga. Yan. Dodgers talaga, yan. Ngayon lang tayo nakapasok dyan at yung mga tao dyan ay kahit na yung kanilang team ay talunan at wala ng chance, yung mga tao ay nagpupunta pa rin doon, talagang very passionate and fanatics talaga sila. At nakikita ko rito, napakaraming mga batang maliliit talaga. Talagang nagpapasyal na. Bata pa lang talagang tinetrain na. Alam mo, babati natin i-share na ito'y blessing din na naipanalo, nabunot ang ating pangalan. Right, yeah. Yan. Tinignan ko yung aking, for 6 years akong sumasali dun sa parapol na yon. Nung Friday ko nakuha yung mga ticket na yun, 2. Tamang-tama naman yung katuwaan ko, ay yung biyanan ko. Gustong-gusto niyang manood ng laban sa baseball. Dati po siyang baseball player Yan. Praise God. Amen. So, kung babalikan po natin yung ating tema, kagaya ng napaliwanag na natin na iyan po ay nanggagaling sa ibang mga forces, which is syempre, yan po ay nanggagaling sa demons or Satan. Yan po nabanggit natin mga manguhulang niya, even Nostradamus, astrologers, kasama po yan sa sinasabi ng mga ng banal na kasulatan. Bibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga panawin. Kung meron po silang katanungan, pwede silang magtanong at sasagutin po natin kung ito'y kaya natin sagutin. Ayan. Meron po ba kayong gustong itanong tungkol sa topic natin na panguhula? Ayan. Baka si Daddy Rico, meron po siyang tanong. Kung may karanasan sila. Ayan, meron ba kayong tanong? Ayan, kay Daddy Rico, meron nata siyang tanong. Ayan. Kung wala magtatanong, ako magtatanong. Ayan, okay. Ayan. Taas ko lang yung aking camera. At bumaba Amen. Ang katanungan ko palagay ko yung dakilang manghuhula na siya lang ang tanging nakahula ng kanyang kamatayan ay walang iba kundi si Jesucristo. Na-predict niya ayon sa Bible, na-predict niya yung kanyang kamatayan, I will destroy this temple and rise it up within 3 days. So palagay ko po yung mga sinasabi ng Biblia, yan po ay totoong prediction ng Jesucristo na yung kanyang pangahimalang pinagagawa. At isa lamang ang nakakagawa niya kundi siya dahil siya perfectong tao. Pagkat siya ang ating anak ng ating Panginoon. Pero ang katanungan ko kay Brother Willie, ito bang tinatawag natin ESP, itong extra sensory power, tinatawag natin sixth sense. Maraming klaseng senses yan. Siguro isa sa mga ESP ay yung power ng mind na they can see what's next or what's in the future. Kung anong mangyayari. Ito ba kapatid gawa na rin ng demonyo o talagang merong taong nagpo-possess ng ganitong kakayahan? Actually, magandang katanungan yan, Brother Allen. Subalit maliwanag ang banal na kasulatan, Anything that tells us in the future na hindi inspired ng Holy Spirit ay nanggagaling yan sa kalaban. Kagaya halimbawa ng medium. Ang medium ay nakikita yan yung mga namatay na mga espiritu na sinasabi nila, Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, you don't even want to improve that. Dahil yan ay hindi nanggagaling sa Panginoon. So, marami pong mga inspirasyon na binibigay ang ating kalaban na maliwanag po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15 na sabi po niya na magaling magmaskara ang kalaban. At ganoon din siyempre ang servant ng kalaban, which is the demons. Ang sabi po niya, maliwanag po, for such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then, if his servants masquerades as servant of righteousness. Their end will be what their action deserve. So, yan po ay maliwanag. Yan po yung mga, ilalawakin na natin, yung po tinatawag na mga extraterrestrial, mga UFO. Yan po ay mga deceiving. Sinasabi nila, ginagawa po nilang basihan, yan po nangyari sa Ecclesiastes, na meron daw yung may gulong na nakita ng mga panahon na yon na nakasulat naman talaga sa banal na kasulatan. Subalit later on, kung po pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, yan po ay mga cherubim. At tandaan po natin, ang kalaban ay dati po siyang cherubim. Yan. So,
Isa lamang po ang ating pagbabasihan, ano po? Ang gabay na pwede natin panghawakan. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Kung gusto po natin malaman kung ano ang ating inaharap, ano ang darating, ating kinabukasan, nandiyan po ang banal na kasulatan. Maliwanag po sa Gawa, chapter 16, kung anong sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po niya, sa Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi niya, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be truly equipped for every good work. Yan po yung mga bagay na makakapagbigay sa atin ng mga weapons sa ating buhay na makapag-equip sa atin. Yan po ay ang banal na kasulatan lamang. At kung sakasakali naman na isa pang basihan natin, di ba dito sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ay nandiyan po yung sinasabi ng James, chapter 1, verse 5, na if you lack wisdom, ang sabi po niya, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to Him. Right. Yan. At ang mga bagay na ito ay tinatawag din pong paranormal. Yan. Ayan. Para lang pong normal, pero hindi po. Ito po ay abnormal na mga bagay. Kaya po yung mga tao ay lumalapit sila sa medium. Yan ay depende, hindi ba? Meron bang small? Meron large? Extra large. Extra large. Ayan. So, sa makatwid bagay ay yung pong kalaban ay may kapangyarihan talaga. At nakakapagpalit siya ng anyo, nakakapasok sa mga taong who want to be possessed talaga. Upang yung iba po ay gusto magkaroon ng kapangyarihan, gustong yumaman, at gusto nilang maging popular. At dahil dito, meron silang compact with the enemy. And then they allow the enemy to penetrate and control their lives. Pero ano naman ang kapalit nito? Ang kanilang kaluluwa. Di ba? That's right. Kaya nga po, nakikita natin dito, tila bagang parang nagkakataon. Dalawa lang naman yung sagot eh. Parang sabong lang naman yung hula eh. Kulat puti. Kulat puti, talo manalo. That's right. Kaya kung minsan ay, kaya yung tao, sabi nila, tama naman eh. Kasi pag sinabi mong makakapag-asawa ba ako, pag sinabi niya, oo, at nakapag-asawa ka, makakapag-asawa ka. Pag sinabing hindi naman pag sinabing hindi naman ay namali. Pero ang tingnan natin dito ay kalahati ng mga hula ng mga tao ay nagkakatotoo. Yayaman ba ako? Hindi. Ang sabi ng isa, oo. Ayan. So ibig sabihin, meron ng credit na napunta doon sa isang manghuhula. Di ba? Makakatapos ba ako ng college? Ang sabi ng isa, oo. Ang sabi ng isa, hindi. So yung meron na namang credit yung isa, may point na naman siya. So in other words, sa tanang buhay natin, merong tayong karanasan na yung hula sa atin ay nagkatotoo. Sa katulad ng karanasan ni Brad Willie, nagkatotoo yung hula na mag-aasawa siya. Sa akin din, Pastor. Ayan, ang hula sa akin umaga daw ako makakapag-asawa. Totoo, umaga, alas 10 ng umaga. Ganon. Kaya talagang maaga, oo. Ang inaano ko naman, baka nung nagpaula itong si Brother Willie, kasama niya yung naging asawa niya, na napaka-close nila, ay hindi niya kasama. Ayan. Kaya, siguro sabi ng mga hula, ano ba naman itong dalawang ito? Parang ano na, gusto na mag-asawa. Parang inulaan na. Di ba? So, ang ano po rito ay yung iba ay gumagamit ng bolang kristal. Ayan, katulad yung pong hawak nito, bolang kristal. Ito yung hawak kanina ng ating dalawang manghuhula. Ayan, medyo kailangan na, ano ba yung artihan mo nga yung panghuhula, Brad Willie? Kanina narinig ko si Sister Ellen yung nag-abracadabra yata siya eh. Egusum. Hindi ba hindi kaya si Harry Potter? Hindi. Dahil nakita ko niya sa kanya kanina, Mazda eh. Egusum zum zum. Yung iba nga pa sa isek ream for sale here. Anong ibig sabihin? Ice cream for sale here. That's right. Tingnan po natin ano po. Ang kalaban ay counterfeit. Right. So he can do the things that God's doing, but of course, God is more powerful. Nakita po natin yan nung panahon ni Moses, nung pong yung kanyang hawak na ano man yun, yung mahabang yun, na ginawa niyang ahas, at yung enchanted po, ano po, ito yung enchantment na tinatawag. Right. Gumawa rin po yung mga kalaban. So nakita po natin dito na nakagawa sila, but God is more powerful. Nangyari po yan sa Daniel. Nung pong si
si Nebuchadnezzar o Belshazzar, no? Na pinahula niya kung ano yung mga nakasulat sa wall at yung mga panaginip din ni Nebuchadnezzar. Ang sabi po ni Daniel, that no wise men, enchanters, magician, or astrologers can show the king the mystery that king asks. Dahil ang Panginoon lamang po ang pwedeng makakapagsabi kung ano ang ibig sabihin nun. Okay. So maliwanag po na there is a counterfeit, but God's power is more powerful. Amen. Okay, datako na po tayo sa ating sports. Magandang gabi po. Nandito po tayo sa portion ng sports break at wala po tayong pag-uusapan ngayon dito kung hindi yung nalalapit na laban ni Margarito at yung pambansang kamao natin na si Manny Pacquiao. At kasama po natin ngayon si Pastor Pers at may mga katanungan po, may mga prediction or tinatawag nating kuro-kuro sa laban. Hula-hula. Hula-hula. Yeah, prediction is hula-hula. Right. So, maging nalalapit na laban ni Margarito at ni Manny Pacquiao. Yeah, tayo mga Pilipino talagang inaabangan natin itong labanang ito sapagkat bilang na lamang yung mga laban ni Manny. Ito na yung siguro isa sa pinakauli niyang laban, medyo dalawa pa siguro. Maaring kung mag-show up si Mayweather. Mayweather ba yun? Mayweather fight. Mayweather fight, yeah. So, may tanong ako, Brother Allen. Nabalitaan ko na merong atang karandaman na dumako kay Manny Pacquiao. Totoo po yan. Nung nakaraang Wednesday, dinapuhan po siya ng simpleng cold, medyo sinisipon, pero madali namang nakarecover si Manny Pacquiao. Alam natin yung resistance niya, no? Sa binigyan lang siya siguro ng how many hours of sleep ni Rhodes. And then nakita na lang ni Rhodes nagpa-practice na uli sa kanyang speed bag. Right. At balita ko na meron ng mga bagong mga sparring mate na dumating. Sino-sino yung mga yan? Ito nga po, ang nabalitaan kong huli, dumating na si Amir Khan. Dahil si Amir Khan ay yan din yung prodigy ni Rhodes na meron din laban sa October 16, I believe, October 16. December 4. At kailangan din niyang mag-practice. So, lumipad siya papuntang Maynila para makasabay din na mag-practice ni Manny Pacquiao. At the same time, ang sabi pa nga doon gusto niya makipag-spar kay sparring session kay Manny Pacquiao. And pumayag naman si Manny Pacquiao. And alam niyo naman si Manny Pacquiao, very generous yan whoever na magpatumba sa kanya sa practice, sa sparring, he will give away $1,000. Actually, ang nagbibigay niya ay si Freddie Rhodes. Kaya alam ko itong si Bain Martirosyan, na isang Armenian, ay na-challenge niya at sinabi niya na ako ang unang magpapatumba sa sparring kay Manny Pacquiao. Naniniwala ka ba na kaya ni Bain na patumbahin si Manny? I don't believe na kaya niya si Manny Pacquiao. Yung sinasabi natin is for publicity. Wala naman sigurong fighter na gustong sirain ang kapwa niya fighter. Actually, both of them are on the same stable. Palagay ko ay hindi mangyayari yun na magkakasakitan sila na para lang magpasikat. No? At dapat pangalagaan natin yung kapwa nating stablemate. Right. So maybe itong si Bain, he will try in vain. Of Kaya course, hindi niya makakayanan yan. May katanungan lang ako dahil ito yung balita din yung kakanta ng national anthem sa laban ni Manny Pacquiao. Nakalimutan ko yung pangalan ng babae. Actually,
Kanina ko lang naalala Hindi kaya Helen Santiago? Hindi naman siguro. Kung maaari nga hindi na siya babiyahe ng Amerika. Sa Amerika na. Sino ba yan? Pamilyar na Hindi pamilyar sa akin Pero ang katanungan ko ito bang gobyerno nating Pilipinas napakahigpit tungkol sa pagkanta ng national anthem. Marami na siyang kumanta at maraming dinidemanda. Ito ba tama? Well, para sa akin, ito ay parang isang panawagang makabayan na lang. Kung ikaw ay talagang makabayan, kantahin mo ng base doon sa yung tinatadhana ng batas. Pero kailangan magkaroon tayo ng karapatan o freedom to express our way sa musika. Ano po? Kasi mas marami pang bagay. Mas grabe dyan na dapat pagtuunan ng bansa natin. Tama nga yun. Ako, ganun din na aking pananaw dyan. Maraming problema ang ating bansa. Bakit ito bang pagkanta ng ibang tao pinoproblema? Ang tinatawag nila, you have the right to express yourself. Singing anything kung anong alam mong nararamdaman mo. Right. Yan. At sana ay ang kumanta si Charis. Pwede. Maganda. Yeah. Pero halimbawa, Pastor, ang kumanta nito si Manny Pacquiao din mismo. Singer din siya, di ba? Pwede rin siya. Siya na magbo-boxing, siya na magsisinger. Well, napakaganda yung subtitle nitong labanang ito, The Lawmaker and the Lawbreaker. Yan. Isang tagagawa ng batas at isang tagalabag ng batas. That's right. Yeah, napaka-exciting niya. Ako, very excited ako sa labanang ito. Kaya nga sa mga susunod pa nating mga segment ay patuloy natin pong i-discuss yung development patungkol sa Margarito Pacquiao fight dito sa Sports Break ni Brother Ralen Morales. At hanggang dito na lang po sa Sports Break at sa susunod na Webes, sana po ay mabigyan namin kayo ng mas maganda pang balita tungkol sa laban ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello, hello, baby, you cause I can hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Listen to the song here in my heart. A melody I start, but I can't complete. Well, kagabi po ay nanonood kami ng Glee at naghintay nga tayo na lumabas itong si Charis. Pero we were totally talaga disappointed. Ako po'y talagang nalungkot na maraming mga tao na talagang naghihintay na mapanood itong pang-publikong show. Ako po ay talagang nabigla sapagkat itong mga lengguwaheng ginagamit dito ay talaga pong hindi ka tanggap-tanggap. At nakakalungkot dito, nanonood lahat yung buong pamilya at nandiyan yung mga teenager, yung mga bata at very vulgar po yung mga yan nga. Kaya magkaroon po tayo ng medyo konting anong tawag dito? Restriction. At kung meron lang sana tayong kakayahan na ano muna natin, ma-edit, ma-filter, pero wala tayong magagawa. Pero yun nga po ay tingnan natin mabuti sa susunod na mga, alam po natin, sinusuportahan natin si Charis, pero sa mga susunod na segment ay bilang mga magulang ay matyagan po natin mabuti kung ano po ang naibibigay ng show na ito. Brother Willie? That's right. Tama po yun. So, nakikita natin na nag-overtime po ang kalaban. Ano po? Yan sa mga napapanood natin dito sa ating pinag-uusapan ngayon, itong salitang hula. Kaya nga po isang babala ng 1 Peter 5:8 na sabi niya, be self-controlled and alert, your enemy the devil, prowls like a roaring lion and ready for someone to devour. So, sa ating pong mga patuloy na nakikihalubilo dyan sa mga manghuhula, yung mga witchcraft, yung mga sorcery work, ay isa po itong malaking babala na binibigay ng ating banal na kasulatan. Ano po? You will be detestable to the Lord kung ito po ay ating ipagpapatuloy. At isa pa po, ang sabi po ng banal na kasulatan na kung gusto natin talagang makita, naghanap kung ano ang ating hinaharap, ay nandyan po ang banal na kasulatan. Study the Bible and pray for wisdom. Isa lamang po ang sinabi ng Isaiah chapter 8 verse 19. Ang sabi po niya,
When men tell you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire God? Why consult to dead on behalf of the living? Yan po yung tanong nila. Kung meron tayong nais malaman sa ating hinaharap, yung mga future natin, di ba't dapat sa Panginoon tayo kumonsulta sa kanyang banal na salita? Bakit tayo kukonsulta sa mga namatay na, yung mga humihingi ng gabay sa mga namatay na, o kaya naman sa ibang tao na alam nating bulag din sila? So it's like a blind man asking advice for another blind. Amen. So ngayon po ay dadako na tayo sa pinakahuling yugto ng ating oras ng panalangin ng ONB. At dalangin po namin na sana masamahan nyo kami rito. Ihanda po natin ang ating mga puso at patuloy natin itataas sa Panginoon itong ating mga prayer request, mga pasasalamat na naipadala sa atin dito sa ONB. Ihilingin po natin si Pastor upang panalangin ito. Okay. At mamaya po may handog kaming pang wakas na awitin. Ito'y lagi namin kakantayin pagka nagwawakas na po yung ating ONB. Ang pamagat po ng awitin namin ay Rumaragasang Pagpapala. Yeah. Right. At meron pong nag-text sa akin, mula po kay Sister Pes Santos Malonzo. Ang sabi po dito ay, Pastor, ano ba yung, ano yung na-approve? Ayan. Ano yung na-approve daw? Yeah. So, yun nga po, malugod ko pong naisipabot sa atin yung ating panalangin patungkol po dun sa inihingi namin na-approval dun sa City of Fullerton, na-approve na po. Amen. Amen. Kailan tayo Kailan tayo lilipat? At lilipat na po tayo sa November 12. Amen. Na-approve na po. Sister Pe, yun po yung sagot doon. Na-approve na po yung application namin doon sa City of Fullerton. At yun na lamang yung approval na hinihintay namin. Glory to God. Glory to God. Amen. So doon na pala tayo magki-Christmas, Pastor. Doon na tayo magki-Christmas. Amen. Bilang anniversary ng ONB. Doon na. Wala tayo. Bakit wala tayo? Amen. Amen. Praise God. So, okay, tayo po ay dadako na po sa oras ng panalangin. Tayo po ay manatili sa espiritu ng pananampalataya, espiritu po ng pagsamba at pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay napakahalagang sangkap ng panalangin at ayan natin ang puso natin sa oras na ito ay mapuno ng pag-ibig, ng kapayapaan. At yung kabalisan po ay lisanin muna natin. Ang mundo ay puno ng kabalisan. Sa oras na ito, let us flow with the love of God. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay parang ilog na lagi pong nagflow. At tayo po ay diyan po ay sasabay sa kanyang pagagos. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan, sa gabing ito, niling namin ang paglilinis mo sa lahat ng aming mga pagkakasala. Iniiling namin sa oras na ito na lahat nawa ng mga prayer request na ito namin pong idudulog ay tunay nga po at naniniwala kami na ito po ay inyong sasagutin. Lord, we pray, Lord, for Larry Taruk, kagalingan po para sa palaging panghihilo niya, Panginoon. Lord, we pray, O God, for healing for Larry. Kay Ellen Joy Taruk, Panginoon, we pray, Lord, na salamat, nakapasa na siya, nagtapos na siya ng nursing at nakapasa na siya, ganap na siyang nurse. Ngayon naman po, ang dalangin namin sa kanya, sana po ay makahanap na po siya ng trabaho, Panginoon. Lord, we pray for Sister Tammy Abdon ng Anaheim Hills. Lord, we pray na meron po siyang naka-schedule na operation on October 12. At para po sa kanyang brain, dalangin po namin ang isang successful operation para po kay Sister Tammy. Nanawa kung ano man ang dapat mawala, Lord, at tanggalin sa kanyang brain, Panginoon, ito'y nawa ay maging successful. Lord, we pray for Brother Berting Arata na naoperahan po kanina. We pray for a speedy recovery. Nawa ay mabumilis na gumaling ang kanyang sugat
At nawa, Panginoon ko, ay makarecover po siyang ng mabilis, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, for Brother Ralen Morales, para po kay Ray Morales, na mayroon pong prostate cancer. Pinsan po ni Brother Ralen, Lord, Ikaw ang Diyos ng kagalingan. So we just tell to that prostate cancer in the name of Jesus, be dissolved, be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus. And we pray for Corazon Virginis. Dalangin namin ang kagalingan niya, Panginoon, for osteoarthritis. Kay David Flores, para po sa kanyang high blood pressure. Paul Mawa, the prostate cancer. Minerva Pachu, Martin Wa, the throat cancer. Lord, we pray for your divine touch and healing sa mga taong ito naming nabanggit. For Sandra Brown, Panginoon, dalangin namin na gumaling ang kanyang breast cancer. And we claim divine healing and touch in the name of Jesus. Rodolfo Gonzalez, na meron pong emphysema. At Lord, we pray for good health for Samantha Santos, for Agnes Canlas, Ebuna, Giselle Sampang, Max Pineda, and Rino Gonzalez. Lord, we pray for continuous recovery for Susan Flores. We pray for continuous recovery for Alice Dizon Abaca, for Romel Marcelino, Maximo Ducot, na Panginoon, we pray, Lord, for your divine healing for Maximo Ducot, Jay Garcia and Joel Garzin. We pray for your healing, O God, at gabay sa kanila pong pagdadialysis. Lord, we pray for Willie Flores na mayroon pong gout sa paa. We pray for Sister Tetchert nephew na si Celso Villanueva na nasa Taytay Rizal na mayroon pong cancer. Lord, meron man siyang cancer, Panginoon, but you are the answer. Ikaw ang sagot para sa kanyang sakit, Panginoon. We pray for successful operation, Panginoon, para po kay Sister Norma Taruk para sa kanyang katarata. Kagalingan para kay Sister Noemi para sa kanyang arthritis sa kanyang buong katawan, Lord, at mawala nawa ang swelling at pananakit ng kanyang mga kasukasuan, Panginoon. Lord, we pray for complete healing for Oli Arcilia. And we also pray healing for Alicia Sasa Predime na meron pong dengue na nasa Pilipinas ngayon. Lord, we speak to that dengue. Dengue, move out from Alicia's body in the name of Jesus. And we pray, Lord, sa lahat ng mga tagapakinig namin ngayon na may kamag-anak, kung meron kayong kakilala, kapatid, kaibigan na nawalan ng trabaho, we pray for a job. Sino man siya, banggitin ninyo sa Panginoon sa oras na ito. In the name of Jesus, itong kapatid na ito, I claim na magkakatrabaho siya. At itong kapatid na ito na nagkakaroon ng problema sa trabaho, I pray, O God, na pagpalain mo po ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Mabless nawa ang kumpanyang ito at muling sumagana at dumami ang kanilang mga kliyente. Amen. Lord, we pray for the unspoken prayer request for the Morales family, Sister Wina and Brother Allen, the kids. Kayo na po ang nakakakita, nakakaunawa sa laman ng kanilang mga puso at mga pangangailangan. Lord, touch that desire, O God. In the name of Jesus, touch every people. Touch every people involved, O God. Kayo na po ang gumawa at kumilos sa aming paghihintay at sa aming pagdulog sa inyo, Panginoon. Alam namin na ito'y gagawad mo. Lord, we pray for the cousin of Sister Yang and Sister Ellen na si Lawrence Santiago. Siya po ay magkakaroon ng surgery sa October 15. Nakakita sila ng tumor sa kanyang bladder. Lord, narito ang pinsan nila, Sister Yang and Sister Helen, si Lawrence, O God, in the name of Jesus. We speak to that tumor in the name of Jesus. Be disappear, be dissolved, and be healed in the name of Jesus. We pray for Sister Mary, sister na si Conching to be guided na sa kanyang mga desisyon sa pag-i-invest sa business. Nawa, Panginoon, ay magkaroon siya ng tamang desisyon at magkaroon siya ng karunungan at maging malakas ang pintig ng kanyang puso sa direksyon na nais mong ipagawa sa kanya, Panginoon.
Lord, nagpapasalamat kami sa mga birthday celebrant na si Rosario Arcilia, na ina po ni Sister Rowena. Siya po ay 80 years old na po noong October 5. Salamat o Diyos. Isang buhay na puno ng biyaya at puno ng pag-ibig, Panginoon. And October 9, at nagpapasalamat po kami sa wedding anniversary po ng aking mga biyanan na magulang ng aking asawa, Sister Norma at Brother Rico Taruk. Lord, I pray sa kanilang 44 years na pagiging mag-asawa. Salamat po. Binigyan mo sila ng 6 na anak at maraming mga apo, Panginoon, at patuloy mong pinagpala kanilang mga buhay. At alam nila kung sino ang nagbigay nito, hindi walang iba kundi kayo. Alam nila kung sino ang nagpapagaling sa kanila, walang iba kundi kayo, Panginoon. Pagpalain mo po sila at patuloy nawang magkaroon sila ng bukas na puso para sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you. Salamat po at ako po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa approval po ng City of Fullerton, ng Bank of America, at ng Builder, ang Olson Builders, Panginoon. At sa matagal po namin ipananalangin for more than 3 years, kami po ay nananalangin na magkaroon ng bahay dito sa lugar na ito, Panginoon. At after those years, O God, tinugon mo po ang aming mga dalangin at sa tamang pagkakataon, nangyari nga po ayon sa iyong salita. Lord, we give you all the glory and praise. In Jesus' mighty holy name we pray. Amen. Tayo po, tumako na po tayo lahat dito. Huwagin natin yung rumaragasang pagkapala. Ito po tayo. Silangan saan